pagbabago ng klima ay hindi basta isang salita lamang. Ito ay isang katotohanan. Ngunit bakit ito nangyayari? Ano ang nagiging sanhi ng pagbabago ng klima? Usisain natin ito. Ang ating planeta, ang Earth, ay tahanan para sa mga halaman, mga hayop, at ng mga tao. Ang ating planeta ay isang lugar na maaaring sumuporta sa buhay ng iba't ibang nilalang dahil sa carbon dioxide o CO2 at iba pang mga greenhouse gases na sadyang mahalaga para sa klima ng ating planeta. Ang mga gases na ito ay may mahalagang papel na ginagampanan bilang isang babasagin na kisame o glass roof sa isang greenhouse. Pinapahintulutan nito na pumasok ang shortwave solar radiation o ultraviolet rays sa atmosphere. Subalit ito ay sumasaging o natatrap at hindi hinahayaan ng pagpasok ng long-wave heat radiation o infrared na ilaw. Ang enerhiya galing sa araw o solar energy na nakulong ang siyang nagiging dahilan ng pagtaas ng pandaigdigang temperatura or global surface temperature. Sa katunayan, kung wala ang greenhouse gases, ang temperatura ng mundo ay magiging isang nakakaalarmang temperatura na mas mababa sa 33 degrees Celsius at ang daigdig ay ganap na mababalutan ng malamig na yelo. Nakakatakot na pangitain. Ang mga halaman ay nabubuhay dahil sa pagkakaroon ng CO2. 1/4 o ika-4 na bahagi ng CO2 sa ating atmosphere ang taon-taong naiipon at nasasalo ng mga halaman sa mundo sa pamamagitan ng photosynthesis at ito ay nasasalin o nako-convert upang maging carbohydrates. Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya o energy source ng karamihan sa mga nilalang o mga buhay sa mundo na may kakayahang ibalik ulit ang CO2 sa pamamagitan ng paghinga o respiration. Ang palitang ito ng CO2 ay nare-regulate sa ating klima at sinusuportahan o ninonourish nito ang buhay sa mundo. At ang maluwalhating larawan ng buhay na ito ay hindi kailanman nagbago mula noong siglo ng Ice Age o panahon ng yelo, 10,000 taon na ang nakalilipas. Kaya't ano ang nangyaring mali? Dahil sa mahigit sa 2.5 siglo ng industrialisasyon, ang nangyari ay nagkaroon ng napakadaming paglabas ng dating nakakulong o trap na fossil carbon. Isang marahas na pagbabago ng dami ng CO2 ang nangyari sa kapaligiran. Ang mga aktibidades ng tao o human activity ang naging responsable sa makabuluhang shift sa Earth thermostat. At ito ang naging sanhi ng mabilis na pagkakaroon ng global warming na nararanasan natin sa panahon ngayon. Ang ating mararanasan ay hindi lamang mas mataas sa temperatura, ngunit kasama din ito ang pagkatunaw sa mga glaciers, pagtaas ng pantay laot o sea level rise, pagpapalit ng precipitation patterns, at pagdanas ng malalakas na pag-ulan, mas madalas at mas matinding init o heat waves, at pagkakaroon ng dry spells. Ilan lamang ito sa mga maaring mangyari. Nararapat lang na asahan nating lahat ang mga mangyayaring sakuna na kahihinatnan ng ating mga ecosystems at ng ating lipunan kung hindi natin babaguhin at pamamahalaang mabuti o i-manage ng maayos ang paglalagay ng limitasyon at pag-stabilize ng pagtaas ng temperatura ng below 1.5 degrees Celsius sa pagtatapos ng siglo o century na ito. Kaya paano natin naayusin ang pag-regulate ng emission upang baliktarin o i-reverse ang pagbabago ng klima? Tayo ay diretsahang may impluwensya sa pagdami ng terrestrial carbon sa pamamagitan ng mga pamamaraan natin at sa uri ng pamamahala o pag-manage natin sa lupa. Sa bawat oras ng pagsasalin o pag-convert natin ng mga natural na kagubatan o forests para maging mga lupang sakahan o agrikultural na mga lupa, ay nawawala din ang carbon na nakaimbak sa mga puno at ito ay pinakakawalan sa kapaligiran. Ang pagsasaka ay karagdagang bumabawa sa organic matter sa lupa at ito ay higit na dumadagdag sa paglabas o pag-release ng CO2. Ang iba pang mga greenhouse gases katulad ng methane at nitrous oxide ay dumadagdag sa problema ng pagkakaroon ng CO2 sa kapaligiran. Ang mga hayop na ginagamit bilang livestock, pati na rin ang mga palayan, ay nag-generate din ng peligroso at biglaang pagdami ng mga greenhouse gas. Ang madalas na paggamit ng mga mineral at organic nitrogen na abono o fertilizers ay humahantong sa mas madaming nitrous oxide emissions. Kaya't ano ang nakalaan para sa ating lahat? Kung tayo ay seryoso,
sa adhikain nating iligtas ang ating planeta at ipanumbalik ang balanse ng carbon cycle, kinakailangan nating magsagawa ng sagarang pagkilos. Sa isang banda, kailangan nating ihinto ang karagdagang paglabas ng fossil carbon sa kapaligiran. Bawasan ang pagkawala ng mga organic matter dahil sa pagkakalbo ng mga kagubatan o deforestation at bawasan ang hindi naaangkop na pamamahala ng mga lupa at bawasan din ang emissions ng methane mula sa pagpaparami ng mga hayop at nitrous oxide mula sa mga abono o fertilizers. Kailangan din nating paigtingin at gawing mas laganap ang muling pagtatanim ng mga puno o reforestation at smarting paraan ng pagtatanim upang mas dumami ang organic carbon sa lupa. Ito ay makakatulong upang malimitahan ang pagtaas ng temperatura at maging stable at hindi bababa sa 1.5 degrees Celsius ating temperatura sa mundo sa pagtatapos ng siglong ito. Lahat tayo ay maaari makapagbigay ng ambag upang ibalik ang balanse ng carbon cycle. Ang bawat maliit na kilos mo at galaw ko ay mahalaga. Isang seryosong adhikain ang pagliligas natin sa ating planeta para sa ating mga sarili at para sa mga darating na henerasyon natin.